Ay, magandang gabi Ayun. po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa The Agenda. Ako po naman si Ricky Rivera. Ako ho, si Roy Cabonegro. Okay, People's Agenda po ito, mga kababayan. Ha? Ito po yung mga weekly, daily, monthly, o kung kailan natin Kailan maisipan, trip? kung kailan trip, na mga opinion at mga confidential information. Confidential na Tungkol inilalabas. Sa lahat ng confidential, ito hindi tinatapos. ano. Well, anyway, sabi nga ho namin dito, truth matters to all. Yes. Yun po yung slogan ng Current PH. So, pag truth matters to all, ano ibig sabihin nun? Okay. Deserve natin ang We katotohanan. deserve the truth. The truth. Yan. Ah. So, yung nakaraan ay pinaliwanag natin tungkol Mm. sa actuations Mm. nitong Vice President. Ngayon naman, pag-usapan naman natin, ano pa pag-usapan natin? Usapan natin kung bakit siya ganun. Kung bakit siya? Bakit nagmumukha Hindi, siyang nung nakaraan Bratinela. yun. Yun yung nauna. Oo, Oo. bakit daw sa amin, sa tingin Mm. namin, hindi Bratanela itong si Vice Presidente Sara Sara Duterte. Duterte. Sapagkat siya ay nagsiself-preservation lang. That's right. Ngayon, ang tingin kasi niya dun sa hearing ngayon sa House tungkol sa kanyang budget, ay ito parang baka gamitin. Parang in aid of impeachment. Parang de facto De facto. impeachment Oo. trial. Oo. Parang pinagpa-practicean siya. No? Parang Sa pinapapraktisan. kanyang, Gusto na impeachment. makuha yung mga information tungkol sa naganap sa kanyang opisina That's right. at baka gamitin pagka nagkaroon ng impeachment trial. That's right. Okay. So, yan po, maliwanag ho yun na gano'n. So, ano ba, papatawarin pa rin natin ang ating Vice Presidente. Dapat naman. Oo naman. Pero ang problema dyan, medyo nabibitin nga itong usapin sa budget sa OVP. Correct? Hindi ba pwedeng ilabas na lang muna niya yung katotohanan? Oo. At kasi kung ano naman ito, no? Ang purpose naman talaga niyan para magawa yung batas. Oo. Which is yung General Appropriations Okay, Act. so yan po yung nakaraan po naming episode. This time, pag-usapan naman po natin yung naganap naman na Senate hearing dito sa Pogo. Okay. No? Oo. Unti-unti na pong nilalabas ng ating mga authorities yung mga pangalan Mhm. ng mga tinatawag na big boss Mm. dito sa Pogo. That's right. No? At ang lumalabas, si Dawaren Ru, yun po yung ninong nitong ni Cassandra Ong, Mhm. ang siyang lumalabas na isa sa mga malalaking mga Pogo operators na ngayon nasa ibang bansa na. Mhm. No? Nasa Singapore yung isa, Mhm. nasa Malaysia yung isa, Mhm. at nasa Hong Kong naman yung iba. So kailangan i-stretch out ng malayong-malayo ang ito, hands of justice. Ang tanong, kung nasa Hong Kong po yung isa, bakit di nahuhuli? May extradition treaty Samantalang naman tayo. galit daw ang China Oo, isa pa yun. sa mga operator ng Pogo. Di ba nga nilalabas nga nila, hinuhuli nila with harsh punishment Oo. ng mga criminal sa Pogo. Oo, sabi nga ni Bato nung tinatanong niya si Alice Go ito ba yung dahilan kung bakit ayaw mong bumalik ng China at nung nandun ka sa Indonesia gusto mong bumalik ng Pilipinas? Natatakot. Kasi baka daw katayin Mm. si Alice Go dun sa China. That's right. Okay. Ito po ay napakalalim na issue sa mga kababayan sa totoo lang. At may national security aspect po yan. Bakit? Kasi napag-alaman po natin na alam niyo po ba ito pong tatay ni Alice Go ay miyembro ng isa sa United Front ng Communist Party of China. So siya May ay dalawang- active member. Chinese Association dito na sinasabing United Front ng Communist Party of China dito sa Pilipinas. So kumakatawan sa interest ng komunistang At partido. may posibilidad na baka iginagamit din ho itong Pogo ng mismong Communist Party of China. Hindi ho natin sinasabi yung gobyerno ng China, ha? Sinasabi yung People's Republic of China, kundi ng Communist Party of China para ano ang mission kaya nitong mga to? Well, kung ginagawa man nila yan, yan ay salungat doon sa kanilang official position na ayaw nila ng Pogo. Ang may ayaw kasi yung PRC. Oo. Pero iba yung galaw Ng political party. ng political party, That's right, that's right. no? So
May katotohanan ho ito o hindi? Actually, nagkakaroon na ho ng international probe dyan. That's right. Sapagkat maging sa Singapore at maging sa Australia ay may mga sa Estados Unidos pala, sorry. Sa Estados Unidos ay napapansin na po yung mga tinatawag na sleeper cells. Sleeper cells na yan. Ano ba itong sleeper cells, Mga Ricky? natutulog. Yung mga nilalagay nila sa mga iba-ibang bansa. Oo. Actually, parang nakita ko yung sleeper cell na yan nung panahon ng mga debato tungkol sa terorismo. Di ba? Na kung saan may mga tao daw na may mga teroristang ekek, no, na nandyan lang, di mo malaman, parang ordinaryong mamamayan. Tapos at the time, when the proper time comes, sila may bubuhay at sila ay gagamitin para dun sa mga terorista. Hindi naman siguro yung pareho sa Pilipino na nagiging cook sa White House. Uy, oo nga, no? Pilipino na nagiging ano tawag dito? Domestic Ito helper sa talaga, mga foreigner ito. Mga Okay. foreigner na ang tingin ko, baka naman talagang ginagamit itong mga pogo na ito, mga illegal na pogo na ito, para sa mga illicit activities, para pahinain, pahiyain, o kaya ay eventually, pagka mahina na ang ating pamahalaan, eventually sakupin. Naku. Pwede kaya yun? Tingin mo? Ayan ang magandang, yan ang tunay na national security issue, no? Kung Oo. may nangyayari nga ba talagang ganito sa ating bansa. Kasi kung ganyan, tayo po'y dapat ay ating inaalis yan dahil hindi ho yan Kumbaga makakapit dapat sa ating wasakin interest. na yung lahat ng pogo. That's Hindi right. lang ho yung pogo ng Lucky 99 at Whirlwind Corporation, kundi bagay yung pogo maging nung pogo operator na malapit sa kusina. Pero di nga ba yan ang policy na binitawan ni Presidente nung SONA niya? Legal o illegal, alis by December. Malinaw naman po yun. Oo. Ngayon may mga naririnig ko kami ito naririnig ko namin sa online, no? Na may nag-allege na ito daw si Kim Wong ang pangalan, ay malapit sa kusina na pogo operator. Oh. In fact, yung kanyang Orient, trading ba yun o Orient siya po yung nakabili nung isla ninyo. Yun, sa Sa Cavite. Cavite. Yung dati naming wetlands na malaki Oo. doon. Yun, yun pa ba operational pa hanggang ngayon? Oo, Nakita mo? nandun pa. Oh. Nandun pa yung mga building. Hindi Dapat naman yun pa hanggang inaalis kailan? Pero yun ay in transition daw hanggang December. Okay. Oo. Dapat yan Tama. Dapat after December, di na ho natin makita. Wala meron na. ng mga Oo, tao iba na doon. dapat ang gamit ng mga building. Kasi na yun. baka palabasin nila na IPL naman yun. Ayun naman ang bagong pangalan ata. Internet gaming. Kaya medyo baka At may 12 technical na lusot. 12 daw Oo. ang palulusutin. Palulusutin. Palulusot ba yun? Hindi ko alam kung palulusutin talaga. Sapagkat sa totoo lang, itong ayaw na ayaw ng mga tao. Alam mo, may sa mga policy, may exception to the rule. Yun ang problema. Di ba? Kinakailangan patas. Patas dapat. Pag Diba? sinabing alis lahat, Alis lahat. alis lahat. Hindi po pwede yung teka muna, alis kayo dyan, yung mga hindi nagbigay sa amin ng electoral Oo. funds. Yung iba pwede. And, Mahirap po yan. okay, so makikita ko natin yan si December kung talagang seryoso ang ating administrasyong Marcos na sawatain ito pong pogo na ito. Alasin ang pogo kahit ano pa ang pangalan niya. Correct. At itapon sa People's Republic of China itong mga pinaghihinala ang mga pogo operator na to. Para sa kung gayon, kung mapatunayan nung silang may sala dun sa korte nila dyan sa China, ano bang ginagawa sa kanila? Pinangako din naman ng Chinese Embassy yan that they will prosecute Correct. itong mga criminal ng pogo to the full extent of their To laws. the full extent of the law. Ibig Diba, sabihin higpit po yung niyan, kanilang batas doon. correct. Pina-firing squad ata yung mga ganun. kung kasama dun sa heinous crimes, itong na-commit mo, tsugi ka talaga. Tugi ka talaga. Buhay mo ang kapalit. Buhay, di ba? Oo. Mantakin mo yon, ipa-firing squad ka, sakit nun. Ilang Diba? bala ang papasok sa katawan mo. Pero, ang maganda naman dyan, kung mawala ka, ay itong magsasabi ng mga tao. Diba? Okay. Share naman sila. Yan, mga kababayan, no? So, yan po, ang dear po namin sa Marcos administration, maging seryoso po tayo.
no? Kung wasak lahat. Tama. Which I think we commend the PAO for having the tenacity and the political will to effect, no, ito pong order ng ating Pangulo. Maraming salamat po, ma'am.